Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa, no? So ang video ito ay mula na naman kay Hello United Philippines. So meron na itong pamagat na PBBM pinatamaan mga pro-China at Sidigong ? 4,000 kataon na puno ng Lawag Arena. Lawag Arena ba yan? Tama ba? So yan yung bibigyan natin ng reaction nila, no? Kasi I think sobrang pinag-uusapan siya ngayon dahil yun nga parang ano daw yung mga DDS kasi nagulat sila or I don't know if nainis sila na may tila banat daw si PBBM sa kanila, no? So hindi ko maintindihan, sobrang grabe sila bumanat pero kapag ka nagantihan sila, big deal sa kanila, di ba? So yan yung aliman natin. So bago natin simulan, Hello United Philippines, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa, simulan na natin. Again, ang pamagat ng video ito, PBBM pinatamaan mga pro-China at Sidigong. 4,000 kataon na puno ng Lawag Arena. So like, comment, share, subscribe, start. Wow, mula Maynila at kakatapos meeting sa Cambodian PM, Prime Minister, lumipad si PBBM Palawag. President Sandro Marcos. May masakit tumingin kay Sandro . So sino bang masakit tumingin sa kanya? Kami na po. Gagayem kakabsat. Tignan natin. Tayo, parati ay ayatin ang Pangulo Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Baka BBM yan. I think ito na yung time na mag-ano sila, di ba? Magra-rally. So, pilot rally ng alyansa para sa bagong Pilipinas, ang Ilocos Norte sa baluarte ni PBBM. Ayun. Bagong Pilipino. So, ito yung nasa lineup niya, no? Si Pacquiao, si Lapid. Bala kayo guys, basta ako di ko ibuboto si Lapid. Tapos yung mga Rebilla din. Yung yung kapatid din ni PBBM. Ewan ko ba, ba't nandyan yan? Ano pala yan, namamangka sa 2 votes. Ilog. Dalawang ilog pala. Grabe talaga tong politika natin, Imagine, 4,000 katawang na puno ng arena. Wow. Ilya Ramos, Gagayem ken kakabsat na imbag na malaymi amin. Yay! Kahit hindi naintindihan. Tugaw kayo po. Ba't sobrang masiyahin ni PBBM ngayon? Pero makapaniwala na nandito na naman tayo sa kampanya. Napakabilis ng panahon. Napakabilis ng pagdaan ng 3 taon na akala natin ay magiging mas matagal. Ngunit nandito nga tayo sa darating na halalan sa Mayo. At sinimulan po natin ang aming national campaign, kagaya ng dati, dito po sa ating minamahal na lalawigan ng Ilocos Norte. Andito po ang aming ipinagmamalaki ng mga kandidato para sa Senado. Ngunit, bagamat nakatuon ang pansin natin sa ating mga kandidato para sa Senado, huwag po natin kaligtaan ang halos 18,200 na local executive na ating ihahalal sa Mayo. Nabanggit ko po ito. Dami Dahil may pagmamalaki ng alyansa na kami lang ang may kumpletong ticket mula sa senador hanggang sa sangguniang bayan ng pinakamaliit na bayan ng buong Pilipinas. At hindi pangkaraniwan. Basta ako, pasensya na Mr. President, ngunit lahat ng nasa lineup mo ay hindi ko kayang iboto, Meron akong personal, Ang mga gusto. aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na Ayun. hirap makakuha ng kanilang mga Boom. miyembro. Ang aming mong Yan yung iniiyakan ng kabila. Kasi bumabanat daw si PBBM. Alangan, campaign naman yan .
'di ba? Pangangampanya. Tapos wala namang ano sa banat niya, parang ano lang naman, pasaring, 'di ba? Mas worse pa nga doon sa kabila, 'di ba? Kasi gumagamit sila ng word ng ngagba, ngagba. Kung ipinagmamalaki ang pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseserbisyo sa publiko. Hindi po ay naaawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa Hala. para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Dito Grabe, first time ko lang nakita tong ganito yung ano yung mga atake ni PBBM. Kaya pala umiiyak sa kabila. tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, Hala. ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Hala. Pilipinas. Hala. Kaya naman, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil wala nang Nag-deliver lang yata ng suka tapos nabigyan ng candidacy. Actually, itong word na to, ito yung ginagamit na pang-atake ng kabila. Kasi daw, minamaliit daw ni PBBM yung anong tawag dyan, nagtitinda ng suka. Grabe talaga yung pagkakonekta nila Hindi nila maano ba na parang ano lang ba, kunyari, tambay. Pwede lang namang sabihin ni PBBM na parang tambay lang to na nag-file ng candidacy tapos pwede nang tumakbo. So parang ganun ba, parang figure of speech pang tawag dyan. Hindi siya literal na bakit nasaktan ba yung mga tambay. Yung suka pa kaya or nagdi-deliver pa kaya ng suka. 'Di ba? Tayo kasi meron tayong kanya-kanyang ano dito Meron tayong kanya-kanyang kanya-kanyang destino, 'di ba? Or I think rank bang tawag diyan. Though pangit nga na merong mga rank-rank sa atin dito, 'di ba? Pero parang yan na kasi yung nangyayari ngayon sa bansa natin, 'di ba? Like for example, ano bang pwede nating ibigay na example diyan? Pwede siyang na parang sabi ni PBBM na parang random lang yung kinukuha ng kabila as long as ipapatakbo lang nila. Then, yan din naman or yung taga-kabila naman mismo yung alam naman nila yan 'di ba? Si si Philip Salvador nga 'di ba? Dahil sa impeachment ni BP Sara, alam niyo kung ano yung comment nila? Philip Salvador, iboto natin to kahit hindi natin gusto para lang hindi ma-impeach si BP Sara. So tama ba 'yan? 'Di ba na parang humuhugot ka lang ng mga senador na gusto mo para lang hindi tawag diyan hindi ma-impeach yung BP niyo. Abay, pagiging diehard na 'yan. So in short, kapag nanalo si Philip Salvador, wala na yung loyalty niya. Nasa sa mga Duterte na, wala na sa Pilipinas. 'Di ba? Yan yung nangyari ngayon kay kay Senator Robin natin, walang ikukumpara sa ating mga kandidato. Kung ihahambing natin sa mga napulot nila, ang ticket natin mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. Magandang record na pwedeng Hindi din ako agree doon sa Pangulo na sabi niya na walang di ba? Kasi syempre sa atin, dito kay PBBM, nandiyan naman si Lito Lapid, di ba? Parang Robin Padilla lang din yan sa kabila Di ba? Konti nga lang yung lamang or parang mas better pa ata si Lito Lapid kisa kay Robin Padilla kasi si Robin Padilla talaga, sobrang loyal talaga yun sa mga Duterte. malaki kahit kanino. Kung kilatisin natin ng isa-isa, napakatingkad ng ating kakayahan, ng kanilang kakayahan at ng mga pambato para sa pagbabago. At kapag pinagsama kagaya nito na nangyari dito sa alyansa, ay lalong nakaka-impress ang kanilang pinagsamang lakas at galing. Si Senator Amy nga, di ba? Amy, na kapatid ni PBBM, di nga natin alam kung saan yung niya, di ba? Yung loyalty niya. Kaya pangit kasi syempre namamangka ka sa dalawang ilog, di ba? So hindi namin alam kung ano mangyayari sa iyo. Kaya nung sinabi ng Pangulo dito na sobrang solid nila, hindi ako naniniwala doon kasi if ever manalo yung lahat ng yan, time will come kapag may aanuhin na naman si PBBM, pwedeng yung iba dyan na inendorso ni PBBM magdi-disagree sa kanya in the future, di ba? So, Ano po, sa ating mga kandidato ay veteranong senador. Palitan ko na lang, matagal ng senador kasi pag veterano baka kalain lang hindi lang luma kundi matanda.
andito po ang ating mga senador, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Pagpasok na pagpasok po sa Senado ng mga re-electionist sa Senado, ay wala na pong OJT. Hindi na mag-aaral. Alam nila ang trabaho. Alam na nila ang pangangailangan ng Pilipino. Alam na nila ang gagawin nila upang gawin at idala sa ating mga kababayan ang kanilang pangangailangan. Pito naman. So agree ba kayo dun? Alam na ba nilang lahat? Or do you think ba magiging loyal yan lahat? Ikapatid pa nga lang, di ba? Di na natin maintindihan. Ay nanggaling naman sa Kongreso na subok sa batasan. Andyan po ang mga Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Kitang-kita po naman natin na ito lahat ay sanay na sanay, subok na subok at matagal nang nagpapakita ng galing. Hindi na bagito sa pagpanday ng mga batas. Apat ang nagsilbi sa kabinete, humawak ng cabinet rank na posisyon. Si Abalos, DILG Secretary. Si Tulfo, nag-DSWD Secretary. Lacson ng Yolanda Rehabilitation Commission, Tolentino, isang namuno ng MMDA. Ngunit sa kanilang katungkulan ay hindi lang po sila parelax-relax. Tingnan niyo po ang kanilang mga record at makikita po ninyo na sila ay nakagawa ng magandang pagbubuti para sa kanilang mga kagawaran. Alam Dito din, marami din magdi-disagree dyan. nila ang government work galing sa kabinete. Hindi lang dada, pero gawa ang kanilang ipinapakita. They are not here to oppose. They are here to propose. Yun, they are not here to oppose. They are here to propose. Which is, yun nga, alam naman siguro natin, ano. Or, sorry Minha, o if, do you think, parang inaano ko si PBBM dito? Actually, wala naman talaga akong problema kay PBBM, di ba? Kung ano man yung, sino man yung ini-endorse niya or whatsoever. Ang sa akin lang, syempre tayo sa mamamayan, meron tayong choices, di ba? Kung sino din yung iboboto natin. Which is, yun nga, medyo natuto na tayo kasi nung time nga nang grabe yung pagka-loyal natin sa mga Dutertes. That time, kung sino yung ginanyan ni tawag dyan ni Duterte, binoboto natin. Kaya si Senator Robin Padilla, binoto ko din dati. Kasi inaano ni Duterte. So, ayun, nung nanalo na, wala, napapakamot na lang tayo sa ulo kasi, uy, anong pinagagagawa ni Robin Padilla sa Senado? Diba? So, meron na tayong ganyan ba na hindi porket inendorso siya ng Pangulo na sinusuportahan natin is iboboto na rin natin. Siguro, need lang din nating pumili kung sino talaga yung mga karapat-dapat. Diba? Yun lang naman. So, hindi ko naman sa inaano si PBBM. It's just, yung lineup niya lang talaga is hindi lahat pasok. Para sa akin. Ang naging gobernador ng malalaking probinsya, alam nyo na, Manang Aimee, dito sa atin, sa Ilocos Norte. Ayan na, si Aimee na. Lito Lapid, Governor Lito Lapid ng Pampanga. Ito At din. ang Governor Revilla ng Cavite naman. Bukod Daming pa ron, ilalaglag. kasama nila ang tatlong naging city mayor. Binay, ng Abi Binay ng Makati. Tolentino ng Tagaytay. Abalos ng Mandaluyong. At wag natin kalimutan na si Tito Sen, Senator Soto ay naging vice mayor din ng Quezon City. Hindi rin po tayo nagkukulang sa boses ng kababaihan at maglalaban para sa karapatan ng ating kababaihan dahil apat sa ating mga kandidato ay babae, pero itong mga babaeng ito ay palagay ko mas matatapang pa ito kaysa sa mga lalaki na nandito ngayon. Apat ba? Isa, dalawa, tatlo. Okay. Mga abogado naman, apat din. Apat ang abogado natin. Abalos, Binay, Cayetano, Tolentino. Si Aimee nag-aaral din sa law school. At pinagtatalunan lang nila kung sino daw ang pinakamagaling at sino nanggaling sa pinakamagandang eskwelahan. Ngunit lahat yan ay magaling, lahat yan ay matalino, lahat yan ay ginamit na ang kanilang kakayahan upang pagandahin ang Pilipinas. Kung itatanong naman natin, sila ba ay isa lang ang pinanggalingan? Tiga Maynila lang ba lahat? Tiga Luzon ba lahat? Hindi po. Dahil pagdating sa geographical representation, dalawa ang tiga Mindanao. Si Manny Pacquiao ng Bukidnon. Sarangani. Bukidnon pala. Kala ko Jensan. Or ano ba yung Jensan? Saan ba sakop yun? Sorry. At saka Jensan. Si Erwin naman, lumaki sa Davao, Davao Oriental, sa Sulu, mga probinsya kung saan nadestino ang kanyang bayaning ama. Ang unang Vicente Soto,
ay naging Di ba si Tolpo hindi siya pumirma doon sa sa impeachment ni Bibi Sara? senador na taga Cebu. Ang nanay naman namin ni Aimee, alam niyo naman, 100% waray. Alam naman natin pati na ang lolo ni Camille ay galing sa Iloilo. Yan po ang ating ipagmamalaki. Dahil po naunawaan nila hindi lamang ang mga problema na hinaharap ng nasyonal, hindi lang ang mga problema sa taas, sa Senado, ngunit lahat po sila ay may karanasan sa local government, may karanasan sila sa executive. Lahat po sila ay nakapagpakita na ng kanilang kakayahan. Kaya't po ay kayang-kaya naming maipagmalaki. Bukod po dyan, Actually, 'di ba, sinabi ni PBBM dyan yung mga, I think, record data nila yan. Track record or yung mga some kind achievements nila. Pero for me, ang ang preference ko sa pagboto ng senador, especially doon sa mga re-elect, is yung past year, 'di ba? Or yung mga time na nagsilbi sila sa bayan ba. 'Di ba? Kung may nagawa nga ba sila, sobrang fruitful ba talaga yung pinaggagawa nila nung term nila. Kapag yun, pumasa sila sa akin, edi syempre, ire-re-elect ko sila. Pero kung nung mga nakaraan, wala man lang tayong nakita, tapos ngayon, biglang mangangako na ito yung mga plano ko, ito yung plano ko, anak ng teteng, edi wag na. 'Di ba? Kasi I think pwede lang namang bumoto lang tayo ng konting senador, 'di ba? Hindi naman talaga natin need na ubusin talaga lahat ng 12 na senador na iboboto natin. I think pwede lang tayong bumoto ng 3, 4, 5, something like that, 'di ba? So, kung talaga, kung sa tingin nyo hindi talaga deserve yung ibang senador na nandito sa lineup ni PBBM, edi wag na lang, 'di ba? Yun nga, mag-base na lang din kayo sa last term nila kung meron nga ba talaga silang nagawa. Yan lang naman. tignan niyo po ang record ng Siyempre yung mga pala, yung mga balimbing. 'Di ba? Kasi minsan nakakainis yung mga balimbing 'di ba? ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tiyatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. Nako, parang matatamaan si dito si Congressman Marco Lates. At bukod pa rin ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo. Pogo. Tayo ngayon Yun. ay nasa sanganda. Wasak ang mga pro-China dito, men. Ito yung binabanatan ni PBBM. Actually, agree ako doon kasi napakapangit, men, kung iboboto natin this coming election is mga pro-China. Kasi kita nyo naman, sobrang hirap at nahirap na nga tayo sa sa pakikipaglaban dyan sa mga chickwang yan. Tapos biglang may ipapaupo na naman tayo na pro-China. E di mas lalo tayong mahihirapan. Baka dadami yung mga magsasabi na there is no such West Philippines yet. Tapos, ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang sambayanang may dangal, may sipag at may talino. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Babalik ba? ay nako, kaya pala iniiyak ka ng kabila. Maging probinsya tayo ng China. So sino bang nagsabi na maging probinsya tayo ng China? Walang iba kundi si FPRRD. Diba? So dito, galit na galit yung taga-kabila dito. Which is, anong dapat ikagalit nila na yan naman mismo yung sinabi ni Duterte dati. In-explain lang naman or pinaano lang naman sa mukha ng Kapilipinuhan na ito yung mga taong mga pro-China. Mas maganda nga yun nagmula mismo sa Pangulo. Or it's just hindi lang siguro matanggap ng kabila kasi syempre baka negative na naman sa kanila yon. Tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Nako, Nais ba natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw
ang kanilang nainagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan. Yun. I think war on drugs yan. Or correct me if I'm wrong. Walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Kaya naman, makakatiyak po kayo na kapag ang ating mga kandidato ay naluklok sa Senado at sila ay nagsimula ng kanilang trabaho, asahan po ninyo na sila po ay hindi makikihalo, hindi makikilahok sa ganyang bagay na ating iniwanan na at na ayaw balikan. So yun, agree ba kayo doon? Comment kayo sa baba. Kasi yun nga, syempre tayo naman is aware naman tayo na marami talagang mga senador na balimbing or bumabalimbing, di ba? Something like that. So di talaga natin sure. Bigyan ko kayo ng example ha. What if, di ba, this coming 2028, kung hindi ma-impeach si VP Sara, tatakbo siya bilang presidente. So possible na, tunggalian talaga yan, like 50-50, balik sa 50-50 kapag papuntang election, di ba? So, meron na namang mga senador dyan na biglang babalimbing na dito sa side ni PBBM. Doon na naman kakapig sa mga Duterte. Ganyan yung mga galawan nila. Kaya hindi talaga natin sure na kapag naupo yung ibang mga senador dyan is loyal talaga yan sa admin ni PBBM, di ba? Ito po ang aming ipinagmamalaki. Ito po ang ating mga kandidato para ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Ito po ang hinaharap namin sa inyo, ang pinakamagagaling na Pilipino, pinakamasipag na nagsiservisyo publiko at ang buong buhay nila ay itinaya nila hindi lamang para sa kapakanan ng kanilang mga sarili, kung hindi po para sa inyo, para sa taong bayan, para sa Pilipino at para sa Pilipinas. Woo! Yay! Kaya sa darating na Mayo po, huwag nyo na pong tignan ang mga ibang mga pangalan. I-shade nyo na po lahat po itong nandito na nasa harap ninyo at gawing nating 12-0 ang ating resulta Oy. sa Senado. Grabe yung 12-0, ano. I think di ko kayang gawin yung 12-0 eh. Di ko talaga trip yung ibang senador sa lineup na to eh. Pasensya na, hindi ko naman tinitira yung dito, yung bagong Pilipinas. It's just yung mga senador lang talaga na parang, para sa akin, hindi karapat-dapat, men. Nang sa ganon, matitiyak natin ang kinabukasan ng ating minamahal na Pilipinas. Mabuhay ang alyansa! Mabuhay ang bagong Pilipinas! Mabuhay tayong lahat! Maraming salamat, Diyos. Di na kayo aming Mabuhay. So, yun. I think yun na lang muna. Muli mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Wala bang copyright ng music na to? So, tigil-tigil lang natin na. Kasi, syempre, baka may copyright eh. Marcos Jr. Amin po inaayayahan ang mahal na Pangulo para sa So, yun. I think ito yung picture nila na parang igaganyan na yung mga kamay. Oh. isang Okay. group photo kasama ang ating mga senador. Uy! Mga senador. Ayan na. So, I think hanggang dito na lang muna. Putulin muna natin kasi medyo naano ako sa music nila eh. So, okay. Meron talaga mga music siya. Or pwede naman natin siyang tanggalan ng boses, di ba? Try natin. So, yun. Pinaringgan na ni PBBM ang mga kandidato. Mahal ko si PBBM pero may iilan akong hindi iboboto lalo na mga pro-China. Hala, okay. So, I think ito yung opinion ni Hello United Philippines. So, pareha pala kami. So, ulit natin na pinaringgan na ni PBBM ang mga kandidato na pipindig siya sa laban na umaagaw sa WPS. Kaya vote guys. So, yun. Siyempre, hindi lang naman ay hindi lang sa West Philippines. Yung mga senador na parang, wala tayong nakitang ginawa talaga dyan sa Senado. So, pareha kami ng opinion ni dito, ni United Philippines. Kasi tama nga naman, hindi naman porket nasa line-up siya ni PBBM is sobrang solid na pagka-senador yan, di ba? So, yun lang naman mga kanaisi. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video to ay mula kay Hello United Philippines. So, supportahan nyo yan.
original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun. Malinaw pa sa klaro yun na inendorso na nga ni PBBM yung mga senadores niya. No? So, I know for sure, may mga banat dito yung kabila, which is some kind mag-agree din tayo kasi syempre yung ibang mga senador ni PBBM dito is parang naano ni PBBM ba na ito yung karapat-dapat na iboto. 'Di ba? So, yun nga, sabi ko naman sa inyo, hindi sa inaatake ko yung bagong Pilipinas dito, kundi yung mga senador lang talaga na, hindi ko trip or wala akong nakitang sign na karapat-dapat talaga sila this coming 2025. So, may kanya-kanya naman tayong dyan, men. May kanya-kanya naman tayong tawag dyan, karapatan kung sino yung iboboto natin. Pero yun nga, sinasabi ko sa inyo, dapat vote wisely talaga tayo. So, yun. At about naman dun sa mga pro-China, Pogo, yun kay Digong, Diyos ko, pinatamaan. So, iniiyakan to ng taga-kabila kasi yun nga, dahil wala silang ibang pwedeng mahugot. Alam nyo kung ano yung hinugot nila. Yung parang mag-deliver lang daw ng suka, biglang nag-file ng candidacy. So parang ginagamit nila yun na pang-atake sa Pangulo na parang grabe daw ka si PBBM, inaatake daw yung mga nagde-deliver ng suka. Ito sila, puro lang talaga sila, di ba? Puro lang talaga sila, or parang may maano lang talaga ba? May matag lang talaga ba? Hindi nila makuha yung some kind figure of speech or I don't know, di ba? Na parang siniseryoso. Para namang hindi pa never pa nakarinig ng mga street jokes na parang, uy, parang taga-tiyan ka lang ha, tapos nandito ka sa mall, something like that pa. Ayusin mo yung yung suot mo, parang taga-tiyan ka lang ha. Pwedeng mga ganyan na mga, I don't know if figure speech bang tawag dyan. Basta something like that lang yung ibig sabihin ni PBBM no na parang, kasi tama nga naman men, yung kinukuha ng taga-kabila naman talaga is wala lang, as long as may mapatakbo lang sila kasi yun nga sa surveys nila, need daw nila ng 10 na senador sa lineup nila na maipanalo para sila yung pwedeng bumara sa impeachment ni VP Sara. So alam niyo yung ganyang mindset. Kasi kahit ako naman siguro, di ko naman kilala yung ibang mga nila mga senador sa kabila 'Di ba? Tapos yun nga, doon ako natatawa talaga sa si Philip Salvador. Yung grabe, mga admin mismo nila, men, mga vlogger mismo nila, sinasabi nila, guys, I know hindi hindi talaga hindi talaga karapat-dapat si Philip Salvador na iboto. Alam nila na hindi karapat-dapat pero iboboto pa rin nila. Hindi talaga karapat-dapat si Philip Salvador na iboto pero please guys, iboto natin kasi mataas yung ratings niya Tapos, tawag dyan, sobrang loyal niya daw sa Duterte. So, pwedeng magamit siya para mag-oppose sa mga boboto sa impeachment, di ba? So, tama naman yon na talaga, solid talaga si Philip Salvador. Pero, yung tipo na iboboto nyo lang, di ba? Para lang hindi ma-impeach si VP Sara, anak ng Teteng. So, anong gagawin nyo niyan? Ipagtatabi nyo ngayon si Robin Padilla at si Philip Salvador sa Senado, anak ng Teteng. Actually, ako guys, hindi ko minamaliit si Philip Salvador kasi may malaking posibilidad talaga na manalo si Philip Salvador. 'Di ba? Kasi alam niyo naman, itong mga kababayan natin mga Pilipino, basta action star, artista, sikat, whatsoever, celebrity, iboboto nila men. 'Di ba? Sobrang siguro kung hindi man nanalo si Philip Salvador ngayon, parang doon ko masasabi talaga na medyo gising na yung mga Pilipino sa mga ganyang pautot Pero kung if ever manalo pa itong si Philip Salvador, it means lang talaga na wala pa talaga. Tulog pa talaga yung ibang Pilipino or bulag pa talaga sila sa pagpili ng 'di ba, mga senador. So, yun naman dito sa side ni PBBM dito sa bagong Pilipinas niya. So,
ayun, alam niyo naman kung pagbabasihan natin yung opinion ng taong bayan dito is yun nga parang yung mga Villiers daw. Ito ay mga nakikita ko lang to sa ano ha, mga comment ng ano, mga pro-administration at the same time yung mga senador na iniendorso ni PBBM is hindi daw nila iboboto si itong mga Villar. Yun. So, alam nyo na kung ano yung dahilan doon. Tapos, yung mga Revillas din. Tsaka ito si Revilla ha, ito yung isa sa nagpapatunay talaga na kapag artista ka, sobrang lakas talaga ng hatak ng tao sa'yo. Di ba? Na-issue nga to. Na-issue ba? Or parang na-meme ata to dati si Revilla na parang grabe yun. Sumayaw lang ng budots, nanalo na. Di ba? So, parang ganon. So, yun, parang ex din yung Revillas. Tapos, itong si Amy Marcos. Diba? Amy Marcos, kapatid ni PBBM. Alam naman natin kung ano yung samkain galawan niya. Di natin alam, baka after ng election kapag manalo yan, biglang magno-no yan sa impeachment ni VP Sara. Diba? So, mahirap na, diba? Mahirap na magkumpiyansa. Pero, syempre kayo kung, diba, mayroon tayong tinatawag ng mga loyalists. Kung loyal talaga kayo sa lahat ng Marcos, wala na akong magagawa dyan. Pero para sa akin, parang medyo, tayo dyan kay Amy Marcos. Mahirap siya. Mahirap. Tapos, itong kay Lito Lapid din, diba? Na parang, nung mga nakaraan nga, parang, may meme pang na lumabas, diba, na itong si Lito Lapid nagsalita sa Senado, 'di ba? Like parang sinabi pa doon na himala daw na nagsalita, 'di ba? So something like that pa. So, man, 'di ba? 'Di ba? So, yun lang naman. May kanya-kanya tayong karapatan kung sino yung dapat iboto natin. Pero sana vote wisely tayo kasi you know, Yan lang naman. So, kayo ano masasabi nyo doon sa mga patama ni PBBM? Satisfy ba kayo doon? Or para sa inyo, pangit ba yung patama ni PBBM na yon? Kasi parang nasaktan yung mga DDS doon. So, comment down below. So, again, this video is from Hello United Philippines. Supportahan nyo yan. Original video link the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipinoise, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, that's it. Thank you so much for watching. Hello United Philippines, Filipinoise, like, comment, share, subscribe. Filipinoise is out.